Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ito po ay ibinahagi ng isa sa aking tagapakinig. Karanasan ito ng kanyang lolo nung nasa Leyte pa po sila. Ito po ang kwento. Yung baryo namin ay medyo sa gitnang bahagi ng Leyte. Medyo kabundukan yung lugar namin at dun napili ng mga magulang ko na manirahan. Sa matagal na panahon, dun namin kinukuha ang aming ikinabubuhay. Ngunit ng mga sumunod na taon ay may nanirahan dun sa baryo namin. At ang balibalita ay pamilya daw yun ng aswang. Medyo malayo naman yung bahay nito sa amin. Tawid ilog pa ito. Ngunit dahil sa balitang yun, ay tuwing tanghaling tapat at magtataksilim ay hindi na kami lumalabas ng bahay. 10 taon gulang pa lamang ako noong mga panahon na yun. Yung ilog na yun, na dati namin pinaglalaroan at pinaliliguan, kapag walang tao maliban sa amin, kumakaripas na kami ng pagtakbo pa uwi. Dahil sa takot sa mga bagong nakatira sa tawid ilog. Sa baryo namin yun ay madami-dami ding pamilyang nakatira. Bagamat layo-layo ang mga kabahayan, ay masasabi mong marami din ang nakatira dito. Palibhasa, halos magkakamag-anak ang mga nakatira sa baryo. Maliban lang sa bagong lipat dun sa tawid ng ilog. Ang lolo ko nun ang halos pinakanaunang tumira sa baryo na yun. Kaya dun na din minabuting manirahan ng aking mga magulang. Yun nga lang, medyo nabagabag ang aming kapayapaan sa pamayanan na yun dahil sa bagong lipat. Ang lolo ko ay palakaibigan na tao. Bagamat nababahala din siya sa balitang yun, minsang nakasalubong niya yung lalaking bagong lipat dun sa may tawid ilog. Kasama ako ni lolo. Naglalakad kami nun patungong ilog. Ngunit malayo pa lamang ay nakikita ko na yung lalaking parating. Mukhang may edad na din ito, na medyo mas bata lang ng konti kay lolo. Ordinaryo lamang ang itsura nito at ang pangangatawan ay may kapayatan. Parating pa lang ang matandang lalaki. Ngunit binahati na ito ni lolo. Ilang sandali pa, sinuklian naman ng lalaki si lolo ng pagbati rin. At nagpatuloy nito sa kanyang paglalakad. Ngunit napansin ko ang pagtingin ng matandang lalaki sa akin. Kaya bigla akong napatago kay lolo. Sumunod na araw ay nakarinig na naman sila lolo ng usap-usapan. May narinig daw na tik-tik nung isang gabi malapit sa amin. Bagamat wala naman nagdadalang tao sa amin, may mga kasama naman kami mga bata dahil ang mga kapatid ko ay maliliit pa noong mga panahon na yun. Kaya nakaramdam na naman ako ng takot. At muling naalala ko yung matandang lalaki na nakasalubong namin. At dahil sa mga usap-usapan niyan,
ay pinangingilagan niyang bagong lipat na yan sa amin. Maayos naman siya pero kinakatakutan dahil sa mga balitang aswang daw nga siya. Isang araw ay nautusan ako ng aking ina na mag-igib ng tubig. At dahil wala yung isa kong kapatid nun, ako lang mag-isa ang nag-igib. Mas malayo kasi yung igiban namin sa balon kaysa sa ilog. At ang tubig naman na gagamitin nun ay para lamang sa mga panghugas at hindi gagamitin sa panluto at inumin. Kaya naisip ko na lang na sa ilog magigib. Mag-isa akong tumungo sa ilog. Pagkadating ko dun ay ako lamang ang tao. Napakagandang pagmasdan talaga ang ilog namin nun. Lalo na kapag katanghalian. Kaya pagkaapak ko sa tubig ng ilog ay naramdaman ko agad ang lamig at ginhawang dulot nito. Kaya pagkapuno ko ng timba ay naglaro-laro pa muna ako sa tubig. Hanggang sa binasa ko na din yung katawan ko. Nang maya-maya pa ay biglang humangin ng malakas. Kaya lalo akong natuwa dahil ang lamig ng hangin habang basa ang katawan ko. Nang ilang saglit pa ay parang biglang tumahimik ang kapaligiran. Kanina ay naririnig ko pa ang mga huni ng kuliglig at ng ibang mga ibon. Nang bigla na lamang tumahimik ang kapaligiran. Ngunit binaliwala ko lamang yon habang naglulublob ako sa ilog. Maya-maya pa ay naramdaman ko ng parang may nakatingin sa akin. Hindi naman talaga malakas yung pakaramdam ko sa mga hindi pangkaraniwan, ngunit sa pagkakataong ito ipakiramdam ko talaga ay may nakatingin sa akin. Kaya yung tuwa ko sa paglulublob ay unti-unting napalitan ng nervyos. At natigilan ako sa pagtatampisaw ko sa tubig. Napatingin ako sa aking kapaligiran. Wala akong nakitang ibang tao. Ako lamang ang nandoon. Kaya umahon na ako sa ilog. Sa puntong iyon ay nagtatayuan na ang aking mga balahibo sa katawan. Hindi dahil sa lamig, ngunit dahil ramdam na ramdam ko pa din na parang may nakatingin sa akin. Agad kong binalikan ang lagayan ko ng tubig. Nang paglingon ko sa ilog, ay bigla akong nakita yung matanda na nasa kabilang ilog. Ngunit kanina ay walang katao-tao dun. At sa pagkakataong ito, ay nakatingin lamang ang matandang lalaki sa akin. Siya rin yung matandang lalaki na nakasalubong namin ni Lolo nung nakarang araw. Sa sobrang takot ko ay bigla akong naipasan ang lagayan ng tubig sa aking balikat at napatakbo ako. At dahil medyo pataas yung daanan, kaya halos masubsob pa ako sa lupa, kakamadali ko. At talagang nahihirapan ako sa bigat ng lagayan ng tubig na nakapasan sa balikat ko. Nang marinig ko na lamang na may nagsalita sa aking likuran. Oh, dahan-dahan. Baka madulas ka. Nung pagkalingin ko ng bahagya, ay nakita ko yung matanda
Yung kaninang nasa tawid ilog, ngayon ay nasa likuran ko na. Kaya sa sobrang takot ko ay naakat ko ng di oras yung pataas na daanan na yun. At kumaribas ako ng takbo habang pasan-pasan ang lagayan ng tubig. Hindi ko malaman kung paano napunta yung matandang lalaki doon mula sa kabila. Kaya pagkadating ko sa bahay ay abot-abot ang aking hingal. Halos lumawit ang aking dila. Sa sobrang pagod, kakamadali, kakatakbo, at dala na rin ng sobrang nervyos. Oh, anong nangyari sa'yo? Tarong sa akin ni nanay pagkadating ko sa bahay. Ako naman ay hindi ko matapos-tapos ang aking sinasabi sa sobrang hingal at takot. Ha? Ano? Ayusin mga pananalita mo? Muling tanong ni nanay. Kaya huminga muna ako ng malalim. At nang ilang sandali pa, ay naikwento ko kay nanay ang nangyari sa ilog. Maya-maya pa, ay isinarado muna ni nanay ang pintuan at bintana ng aming bahay. At tinawag yung isa ko pang kapatid. Halika kayo. Mag-iingat kayo ha, sa pagpunta sa ilog. Huwag na huwag kayong pupunta dyan nang kayo lang mag-isa. Yan ang usap-usapan dito sa atin. Nakakausap po si Aling Inta. Yan din ang ikinakwento niya. May kamunti ka na daw inaswang dun na taga kanila. Sabi pa ni nanay na lalong nagpatindig ng aking mga balahibo. Lalong kinatakutan namin ang bagong lipat na yun. At maging ang pagpunta sa ilog ay kinatakutan na din namin. Ilang buwan pa ang lumipas at kumalat na ang balita tungkol sa pagdating ng mga Hapon sa aming bayan. Isa-isa na daw sinakop ang mga karatig bayan sa amin. At labis namin yung ikinabahala, lalo na sila lolo at ng aking mga magulang. Dahil bukod sa pananakop ay kaakibat nun ay ang kwentong pagmamalupit ng mga Hapon sa mga nasakop na bayan. Nung panahon na yun ay usap-usapan ang kalupitan ng mga Hapon. Kapag nakahuli ng mga kalalakihan ay pinapas lang ang mga ito. Kapag mga kababaihan naman ay ginagahasa. At kapag mga bata naman ang nahuhuli ay dadalhin dun sa bundok at ihahagis ang mga bata at sasaluhin ng bayoneta o yung parang kutsilyong inilagay sa dulo ng kanilang mahahabang baril. Nung mga panahon din yun, karamihan ng tao ay nagtatago na sa mga Hapon at nagbubuo sila ng grupo. Ngunit sa grupo nila ay hindi sila nagsasama nang may mga dalang bata dahil pwedeng malaman ng mga Hapon ang kanilang pinagtataguan. Sa kadahilan ng pagbiglang umiyak ang bata. At isa pa, hindi magiging madali sa bata yung isama sa kakahuyan at patago-tago. Sa aming takot sa mga Hapon, ay gumawa kami ng hukay sa aming silong para pwede naming pagtaguan. Nung una, ang ipinayo sa amin ay magtungo sa bundok kapag malapit na ang mga Hapon. Ngunit batid namin na papunta sa taas ng bundok ay tatawid kami ng ilog at ando naman yung bahay ng bagong lipat na napakapabalitang aswang. At hindi namin pwedeng magawa yun dahil kasama ko yung mga maliliit ko pang mga kapatid. At isa pa, ayaw iwan ni tatay yung bahay namin dahil sa mga alagang hayop namin. Kaya nung marinig namin agad yung balita ay tulong-tulong kami sa paghukay sa aming silong.
Ngunit malayo pa lamang ay naririnig na namin ang dagundong ng mga sasakyan. Marahil ay galing ito sa mga sundalong Hapon. Kaya iba yung takot ang bumalot sa amin. Yung hukay na ginagawa namin sa silong ay hindi sapat para makapagtago kaming lahat dun. Kaya nagpasya si Lolo na yung mga kababaihan at mga bata ang magtatago sa silong. At ang mga kalalakihan ang magbabantay sa taas. Bago pa dumating ang mga Hapon, naghahanda na kami. Sa takot nila nanay, ay sa silong na sila nagtutungo at doon na nagtatago kasama yung mga kapatid ko. Pati sila Lola. Hindi kami kasya doon lahat. Kaya yung mga kalalakihan ang nananatili sa taas ng bahay. Mabilis na isinarado namin ang mga bintana at pintuan ng bahay para hindi mahalata ng mga Hapon na may mga tao pang nananatili sa aming bahay. At pinatay din namin ang ilawan at ang lutuan ay tinakpan ng lupa upang hindi maglikha ng matinding usok. Nung nararamdaman naming papalapit na ang mga Hapon dahil sa mga dagundong ng mga yabag nito, nagtago na kami sa loob ng aming bahay. Pinadapa kami lahat ni Lolo na buong ingat na hindi makalikha ng ingay. Sinamahan ko sila Lolo, sila tatay sa taas ng bahay namin. Samantalang yung mga kapatid ko, sila nanay, si Lola, ay nandun sa suhukay sa may silong. Nakadapa ako noon sa aming sahig sa ilalim ng papag upang makapagtago. Maging sila Lolo at tatay ay nakadapa din. Ngunit katabi nila ang kanilang sundang o yung mahabang itak. Dahil yun lamang ang panlaban namin sa mga Hapon. Ilang saglit pa ay nararamdaman ko na nasa paligid yung mga Hapon. Dahil sa palakas ng palakas ang yabag ng mga hakbang nito at ang kakaibang pananalita ay naririnig ko na. Ang tindi ng kaba ko nun at pinilit ko huwag makalikha ng anumang ingay. Ayokong sapitin namin yung mga sinapit ng ibang Pilipino sa kamay ng mga Hapon noong mga panahon na yun. Dahil walang oras o araw silang pinipili. Kaya kahit magtatakap silim na nun, inaroon pa din sila sa aming baryo. Nung mga sumandaling yun, pakiwari ko, hindi lang iisa ang Hapon na nandun sa paligid ng aming bakuran. Pakiramdam ko ay mahigit 3 o 4 sila. Maya-maya pa ay may kumakalampag sa kulungan ng aming mga manok. Parang kinuha ang ibang alaga namin. Nananatili lang kaming nakadapa at nagtatago sa loob ng aming pamamahay. Nang ilang sandali pa ay may parang tumadyak sa pintuan ng aming bahay. Pilit itong binubuksan. Ilang sandali pa ay hindi lang isa ang tumatadyak sa aming pintuan. Matibay man ang pagkakagawa nito, ngunit parang bibigay ng aming pintuan sa tindi ng pagtadyak ng mga Hapon na to. Unti-unti nang nasisira ang pintuan namin. Nang biglang may napasigaw mula sa aming silong. Parang kapatid kong babae yung napasigaw niyon. At lalong naalerto yung mga sundalong Hapon sa aming bahay. Lalo na itong pinagtatadyakan ng aming bahay at pilit winawasak ang aming pintuan.
Nanginginig na ako sa takot nun. Hindi ko na alam kung anong susunod na mangyayari. Mabubutas na ang aming pintuan. Sa pagkakataong yun, ay bigla nang tumayo si tatay. Hawak-hawak nito ang kanyang sundang. Nakaumang na at handa na niyang iwas-iwas ito. Nang maya-maya pa, narinig ko na lamang na nagsalita yung isang Hapon. Meron siyang isinigaw. Kasunod nun kumasa na ng baril ang isa sa mga Hapon. Mukhang pauulanan na kami ng bala. Sa puntong yun ay tumingin si tatay sa akin at sininyasan ako na huwag mag-ingay. At tumingin ito sa bintana namin na nasa likuran niya. Ilang sandali pa, bumuelo ito at tumalon sa isa naming bintana. Butas ang bintana namin gawa sa amakan. Pagkatalo ni tatay ay natuon doon ang atensyon ng mga Hapon. At tila nagpuntahan ito sa likod ng bahagi ng aming bahay. Maya-maya pa, nakarinig na kami ng pagpapaputok ng mga baril galing sa mga Hapon. Takot na takot ako nung mga oras na yun. Dahil hindi ko alam kung ano nang nangyari kay tatay. Ilang sandali pa, nakadinig ako ng parang kaguluhan sa aming likuran. Parang paglalaban ito. Nagsasalita ang mga Hapon na parang sumisigaw ang mga ito. Maya-maya pa, si Lolo naman ang tumayo, hawak ang kanyang sundang. Agad binuksan ni Lolo ang mawawasak naming pinto at biglang sinugod ang isang Hapon na nasa harapan ng aming bahay. Habang nakalingat ito nang tumalon si tatay sa bintana kanina. Kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili na sundan si Lolo upang makita kung anong nangyayari. Maya-maya pa may nagpaputok na naman ng baril sa likuran namin kung saan tumalon si tatay. Nang ilang saglit pa, kitang-kita ko na ang isang kabaryo namin ang nakikipaglaban sa dalawang Hapon. Habang ang isang Hapon ay nakaumang ang baril nito sa aming kabaryo. Iniisip ko bakit si tatay yun. Kaya muntik na akong napasigaw nun sa labis na takot para kay tatay. Ngunit kakaiba ang liksi nung tao na yun. At base sa pananamit niya ay hindi siya si tatay. Ngunit sigurado akong kabaryo namin siya. Hindi pangkaraniwan ang kanyang bilis at liksi. Maya-maya pa'y kitang-kita ko kung paano ibinaon niya ang kanyang kamay sa katawan ng isang Hapon. At pagkahugot ng kamay niya ito ay may hawak-hawak itong lamang loob. Sabay niya itong kinain ang lamang loob. Nakapangingilabot ang tanawin niyon. Naglalaway ang tao niyon. At ang mga mata niya ay pulang-pula na nandilisik. Na parang tuwang-tuwa na ginagawa ito sa mga Hapon. Tatakbo pa sana yung isang Hapon ngunit hinabol ito agad nung nilalang na yun. Napakabilis ng kilos nito at sa isang iglap nilaslas nito ang liig ng sundalong Hapon sa pamagitan ng kanyang mahahaba at matutulis na kuko. Para lamang itong pumunit ng papel. Kakaibang kilabot ang nararamdaman ko nun. Ngunit tila kakaibang ligaya ang nangyayari sa nilalang na yun habang pinagpipiesta niya ang katawan ng mga biktima niyang sundalong Hapon. Ilang saglit pa ay may umalingaw-ngaw na naman na putok ng baril. At
binabaril ng isang sundalong Hapon yung nilalang na yun. Ngunit tila baliwala lamang ito sa nilalang na yun na sobrang bilis kumilos. Maya-maya pa ay nakalapit agad ito sa sundalong Hapon at ibinaon ang kamay nitong muli sa dibdib ng Hapon at parang hinihiwa niya lamang ito. Ang bilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap, 3 sundalong Hapon ang nagapi niya agad-agad. Yung sundalong Hapon na sinunggaban ni Lolo ay kumakaripas sa pag-alpas dahil kahit siya mismo ay nasaksihan ang kinasapitan ng kanyang mga kasamaan. Nagsusumigaw ito, ngunit hindi ko maintindihan ang kanyang pinagsasabi. Pero sigurado ako'y balot din ito sa takot. At dahil sa pagpupumiglas nito, nakalpas na ito at nagtatatakbo palayo. Iniwan niya yung daladala niyang baril. Nang ilang saglit pa, lumabas na mula sa kanyang pinagtaguan si tatay. May mga galos ito at may sugat, ngunit hindi naman ganun kagrabe ang tinamo niya itong sugat. Marahil ay sa pagtalo niya kanina sa bintana. Ako naman ay gulat na gulat pa din sa aking nasaksiyan. Tungkol dun sa isa naming kabaryo na parang hindi normal na tao. Bagkus ay parang isang nilalang na nakakatakot at nagtataglay ng mga nanlilisik at mapupulang mga mata at matutulis at mahahabang mga kuko. Nang mapansin nyo ni Lolo, ay binulungan ako nito. Siya yung bagong lipat. Siya yung nasa tawid ilog, sabi sa akin ni Lolo. Nang marinig ko yun ay lalo akong kinalabutan. Siya nga yung aswang. Hindi na ako nakapagsalita pa at nananatili na lamang ako sa aming bahay. Maya-maya pa ay may paparating na isang grupo ng mga Hapon. Malamang kasamaan ito ng mga naunang sundalo. Dahil siguro sa umalingaw-ngaw na putok ng baril at sa nakatakas na isang Hapon kanina. Naririnig namin ang mga yabag nito papalapit sa amin. Marami sila, mga isang pulutong ito, dahil sa lakas ng yabag na naririnig namin. Habang papalapit sila ay pumwesto na ulit sila tatay at lolo sa pwede nilang pagtaguan. Ngunit bago sila magtago ay muli nilang itinabi ang mga naiwang baril ng mga napaslang na sundalong Hapon. Hindi naman nila ito magamit, ngunit itinabi nila ito baka sakaling magamit nila sa hinaharap. Nang makalapit ng muli ang mga sundalong Hapon, ay nagsisigaw ang mga ito sa salitang hindi ko talaga maintindihan. Noong mga oras na yun ay madilim na ang kapaligiran. Kami noon ay nakatago na ulit. Sila nanay ay nananatiling nasa ilalim ng silong, nakatago dun. Ilang sandali pa ay sumalakay muli ang nilalang na yun. At dahil sa madilim na ang kapaligiran, ay sunod-sunod na pagsigaw na lamang ng mga sundalong Hapon ang narinig namin na parang humihingi ng saklolo. May mga putok ng baril kaming naririnig, ngunit maya-maya pa'y nagpula sa ibang sundalo palayo. Hindi ko na nakita pa ang iba pang pangyayari noong mga oras na yun dahil masyado nang madilim. At kami din ay nakakubli na rin sa aming pinagtataguan para sa aming kaligtasan. Ngunit nung gabi na yun ay hindi na sumugod pa ang Hapon sa baryo namin. At sa mga sumunod na araw pa, hanggang sa makalagpas na ang puwersa ng mga Hapon sa aming lugar.
Isa ang baryo namin nun na hindi nasakop ng mga Hapon. Laking pasalamat namin sa kapitbahay namin na aswang, dahil siya yung pumaslang sa mga Hapon na nagtangkang sakupin ang aming baryo. Matapos ang giyera ay lumipat na din ng tirahan si Mang Kaloy. Simula nun ay hindi na namin siya nakita pang muli. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bonifacio Boning Relieta. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ganon din po kay Ma'am Lloyds, shoutout po. At kay Ate Henny, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Pililla Rizal. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Reyes family, Rabano family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Roseline Reyes. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Vinelli Barrios. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Maylindang Kalan at sa tatlong Marias po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Eliza. Shoutout po sa inyo. At sa Dangkalan family, shoutout po sa inyo dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Jepoy, kay Jessa, kay Fritz, kay Luis, at kay Phoebe. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss I'm a Player. Boss, shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Ma'am Maggie Mangahas. Shoutout po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Romeo Alvarez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Pililla Rizal. Boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Crack 11. Boss, shoutout po. Shoutout po kay Ma'am Maylindang Kalan. Pagaling po kayo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po sa Calivo and Rojas family from Barangay Monic, Nampikuan, Nueva Ecija.
Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Janjan Golingan. Boss, shoutout po. Kay Ma'am Marina Versosa dyan po sa may Marikina City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Goodson ng San Mateo Rizal. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JB, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. And happy listening sa Villanes family, especially po kay Tandang Elena Villanes, kay Lisa, Eric, Eddie, Don Ramon, and Lorly Villanes from Boss Evans Villanes. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sainuddin Ismail, isa po sa ating masugid na tagapakinig. Maraming salamat po, Boss. Shoutout din po kay Boss Val Dayot. Boss, nais lamang po nating i-shoutout si Ma'am Rosalie Sardido, ang paraluman at ang nililiyag ni Boss James Clian. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang isa sa ating magiting na tagapakinig, si Chloe Flores. Shoutout sa iyo. Kamusta ka dyan? At sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Shoutout sa iyo. At maraming salamat sa iyong pakikinig. Regards na rin sa iyong parents. Shoutout sa iyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Joy Iglesia. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa ating channel. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Good Vibes PH from Taiwan. Boss, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi sa Taiwan at maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Leonsky Gibe dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, Boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais kong i-shoutout si Boss Beshin 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Boss, maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Alia, Briel, at Olivia Norin. Eliza. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga-barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, Boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, Boss.
Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jamie Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Tito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor. Kay Boss Christian Ed. At kay Boss Ferdinand Tamor. Diyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. At kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Ma'am Annie Viloria, shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bungkawil. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po.
Boss Ron, and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Snack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swirl, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.